Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral at sa gabing ito tatalakayin naman natin ang talatang 7 ng Isaiah chapter 61. Ito po'y pagpapatuloy ng natalakay nung nakalipas na mga araw ni Pastor Claude, ang talatang 5 at 6. So tayo po ay muling mag-proceed sa pamamagitan ng ating pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos, na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa pagbibigay mo ng panahon, sa patuloy naming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa mga kapatid namin na makakasama namin sa gabing ito. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so gaya pong gabing ito, pagpapatuloy natin ang talakayan na naiwan ni Pastor Claude, ang talatang 7 ng Isaiah chapter 61. Pero gaya ng dati, atin muna pong i-recap uli ang naunang mga talata, ang verses 5 and 6. Ang sabi sa verse 5, paglilingkuran kayo ng mga dayuhan at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan. Mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Sa verse 6, ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa. Ipagmamalaki inyo na ang karangyaan dati nasa kanila. Ayan, so yan po yung panimula ng, nagsimula actually ito sa verse 4, no? Yung tinatawag nating reversal of situation. So, tinutukoy nito yung malawak na sitwasyon ng pagbabago o pagbaligtad ng sitwasyon ng mundo. Yung mga Israelita na nabihag doon sa Babylonia na nakaranas ng matinding kaapihan, kahihiyan, sila'y pinagtawanan, inalipusta, at ang kanilang lupain ay naging tiwangwang, wala ng pananim, wala silang ekonomiya, talagang totally deprived at naging wildered ang kanilang kalupaan, yung Jerusalem o yung kabuuan ng Juda. Alam nating lahat na ito'y dahilan sa kanilang pagsuway kay Yahweh. Now, dito binabanggit, simula dun sa verse 4, ang sabi sa verse 4, muli nilang itatayo ang mga sirang lungsod na napakatagal ng wasak at tupok. For 70 years, approximately dun sa, base sa kasaysayan, na ito ay nawasak o natupok. Even yung templo na napakaganda na tinayo ni Haring Solomon, yung kaharian na pawang puro kayamanan ay nagkadurog-durog at nagiba talaga at sinunog. Ano po? So ngayon, ang sabi sa verse 5 and 6 ay muling itatayo. At yung sitwasyon nila na napakapangit kaapi-api ay mababaligtad. Kaya ang sabi, paglilingkuran kayo ng mga dayuhan at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan. At ibig sabihin, sila yung magiging amo. Yung mga dayuhan ay maglilingkod sa kanila, magiging tagapagtrabaho nila. At sabi pa doon, mga dayuhan din na magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Sila ay siguro aani lamang sila. At yan po ang naging pangako ng Diyos sa kanilang bayan. Natapos silang ibalik sa Jerusalem. Now, punta po tayo doon sa verse 6. Ang sabi doon, ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh. So ito yung magiging role nila, no? Sila ay magiging direktang lingkod ng Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa, sila ang makikinabang doon sa kayamanan ng ibang bansa. So natalakay ng mga nakalipas na panahon na bibisitahin sila ng mga ibang bansa, at again, kultura ng kapanahunan noon, at pag bumisita ang ibang bayan ay mayroon laging dala, mayroong regalo or pasalubong doon sa pupuntahan. Ayan, so punta po tayo sa verse 7, ito yung ating talakayan ngayong gabi. Sabi dito, sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Sabi sa King James, for your shame ye shall have double, and for your confusion they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess the double, everlasting joy shall be unto them.
Ang talatang ito ay nagpapatuloy noong reversal of situation na nangyari sa kanilang bayan. At ito'y tumutukoy sa pangako sa bayan ng Diyos na tatanggap sila ng doble para sa kanilang kahihiyan at kalituhan. Kung yung level at lawak ng naging kapahamakan at pangit na sitwasyon nila noon ay mababaligtad at madodoble pa. Naalala ko yung sitwasyon ni Job na yung kanyang kayamanang nawala nung siya'y naghirap, nung siya'y nanumbalik sa Panginoon, pinagpala siya doon sa huling bahagi ng aklat ni Job, ay nadoble pa or mas nadagdagan pa at siya ay nagkaroon ng panibagong pamilya. Ayan, so, well, halos pare-pareho ang mga sitwasyon na yan. At ay tumutukoy lamang sa biyaya at sa pagpapala ng Diyos na kanyang ibibigay sa mga taong manunumbalik sa Kanya. At ganoon din sa ating mga mananampalataya. Alam natin, the greatest of all blessing is our salvation. No po? Ito'y isang mensahe ng pagpapanumbalik at pagpapala para sa mga taong nagtiis ng pagdurusa at kahihiyan. Ang talata ay nagpapatuloy sa pagpapahayag na sila'y magagalak sa kanilang bahagi at magkakaroon ng higit sa kanilang lupain. Ipinapangako nito sa kanila ang walang hanggang kagalakan. So, napakaganda na basahin at ulit-ulitin ang bahaging ito na yung dating kalalagayan nila na sadlak sa kahirapan, walang ekonomiya, walang silang production, wala lahat. Pero ito at mababaligtad, madodoble pa. Ito'y sumusukat sa sovereignty ng Diyos sa kaniyang provision. Yung divine providence ng Diyos na alam natin na hindi nauubos, lalo na sa mga taong nakikipag-isa na nananampalataya sa Kaniya. Isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang pagpapanumbalik at pagtubos. Ang mga Israelita ay nakaranas ng kahihiyan at kalituhan, posibleng bilang resulta na kanilang pagsuway sa Diyos at ang mga bunga ng kanilang mga ginawa, pagsamba sa Diyos-Diyosan, katigasan ng ulo, at kung ano-ano pa. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ng propeta na ilalabas sila ng Diyos mula sa kanilang pagdurusa at pagpapalain sila ng sagana. Ito'y isang karaniwang tema sa buong aklat ni Isaiah. Laging may restoration and yung returning of glory, returning of all provisions. Habang paulit-ulit na binibigyan din ng propeta ang katapatan ng Diyos at ang kanyang pagnanais na ibalik ang kanyang bayan. Lagi ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang gumagawa sa mga bagay na to. At ito'y sumusukat kung gaanong kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang mga piniling mga tao. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay kagalakan. Ipinapahayag ng propeta na ang Israelita ay magkakaroon ng walang hanggang kagalakan. Ang kagalakan ito ay resulta ng mga pagpapala at katapatan ng Diyos. Ito'y isang paalala na kahit sa gitna ng pagdurusa at kahihiyan, ang bayan ng Diyos ay makakatagpo ng tunay na at pangmatagalang kagalakan sa Kaniya. Ito ay pangako at ito'y hindi mapapako. Mayroon ding tema ng hustisya sa talatang ito. Ang ideya ng pagtanggap ng doble para sa kanilang kahihiyan ay isang pangako ng hustisya para sa mga Israelita. Hindi sila iiwan ng Diyos sa kanilang pagdurusa at kahihiyan. Sa halip itatama niya ang mga bagay-bagay at pagpapalain sila ng sagana. Ang konteksto ng talatang ito ay labis na mahalaga upang maunawaan ang buong kahulugan. Ang mga naunang talata sa kabanatang ito ay nagsasalita tungkol sa misyon ng Mesiyas na magdala ng mabuting balita sa mga mahihirap, magpagaling ng mga pusong may sakit, magpahayag ng kalayaan para sa mga bihag, at aliwin ang lahat ng nagdadalamhati. Ito ang naghahanda ng pundasyon para sa pangako ng pagpapanumbalik at kagalakan sa talatang 7. Ang mensahe ay isa sa pag-asa at pangako para sa hinaharap. Dahil ang Mesiyas ay magdadala ng isang bagong panahon ng pagpapala at kagalakan para sa mga Israel. Again, tumutukoy generally sa tinatawag nating restoration, no? Matapos silang lumaya sa pagkabihag sa Babylonia.
Ang simbolismo sa talatang ito ay makikita sa ideya ng pagtanggap ng doble para sa kanilang kahihiyan. Ito ay sumisimbolo sa kasaganaan at pagkabukas palad ng Diyos. Ito'y isang patulang paraan ng pagkapahayag ng ideya na pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan ng higit pa sa kanilang nawala o pinagdusahan. Ang imahe ng pagkakaroon ng dobleng lupain sa kanilang lupain ay sumisimbolo rin sa papanumbalik ng Diyos at sa katuparan ng kaniyang mga pangako. Tatandaan natin kung paanong ginawa ng Diyos ang pangakong ito sa kanyang bayan sa Israel. Ito'y ginagawa niya rin sa ating mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Again, hindi ito directly related. Ito, iba ang konteksto ng talatang ito sa ating sitwasyon ngayon. Pero makikita natin na iisa ang disenyo ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili. Simula pa nung lumang tipan sa panahon ni Isaiah at ng ibang propeta, panahon pa nila Joseph, ni Abraham, ng mga patriarka, ganyan na ang sitwasyon. At hanggang sa ating kasalukuyan, hanggang sa mga susunod na henerasyon, ganyan ang magiging disenyo ng Diyos sa kaniyang mga tao. Hindi hahayaan ng Diyos na patuloy na mapahamak ang mga tao. Bagamat may mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga kahirap at kabigatan, ito ay upang tayo ituruan, upang tayo ay lalong makaranas ng pag-ibig, maunawaan natin ang kanyang disenyo, upang pag tayo binago na niya ay totally mai-enjoy natin. Yan po ang disenyo ng Diyos, the greatest providence of all. Sa pagtatapos ng talatang ito, bilang konklusyon, ang talatang ito ay isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa, pagkapanumbalik at kagalakan para sa mga Israelita. Tinutukoy nito ang tema ng katapatan at katarungan ng Diyos na nangangakong ilalabas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang pagdurusa at pagpapalain sila ng sagana. Bibigay ng Diyos yung para sa kanila na nawala. Ang talatang ito ay isang patunay ng pagmamahal at habag ng Diyos para sa kaniyang bayan at patuloy itong nagbibigay inspirasyon ng pag-asa at pananampalataya sa puso ng mga mananampalataya. Ang immediate application nito yung ating buhay. Tayo'y dating makasalanan, tayo ay lumayo sa Panginoon, pero sa kabila ng lahat ng iyon, tayo'y tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang natapos na gawain sa krus, yung kaniyang kamatayan. So mga ilang araw na lang ay isi-celebrate na naman natin ang Holy Week at ang dami na namang mga iba't ibang traditional na gawain. Ngayon naging traditional rin natin yung pagsuswimming Ano kaya? At nakakatuwa naman ang mga tao, no? Sa halip na manalangin at pagbasa ng salita ng Panginoon ay nagpapakaabala sa paliligo sa dagat. Sana ay hindi naman masama, hindi naman po ako kontra doon, pero mas makabubuti kung ating i-consider yung pagninilay-nilay, pagbabasa ng salita ng Panginoon, particularly the 7 last words, at yung tunay na mensahe ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ito ay para sa kapakinabangan nating lahat. Minsan nauuna pa sa swimming yung mga mananampalataya. Nakakalungkot naman ang sitwasyon nila. Well, sana po sa mga susunod na araw, pag dumating ng panahon na yan, ay unahin natin, maging prioridad natin ang mga bagay na tungkol sa Panginoon. Again, sa ating pagkatapos, sinatalakay sa talatang 7 yung pagbibigay ng bagong buhay sa mga taong nakipag-ugnay, nakipagdugtong sa Panginoong Yahweh. Ito yung general at practical na application sa ating buhay. Pero the context is about the Israelites na babalik from the 70 years of captivity sa Babylonia at babalik sa kanilang lupain sa Jerusalem. Nandun ang pagpapala ng Diyos, ibibigay ang lahat ng mga pangangailangan nila at mawawala ng kahihiyan, sila'y tatanggap ng kasaganaan. Hindi na sila hahamakin at sa halip sila'y makakaranas ng kaligayahan at kasiyahan at magiging doble ang kanilang kayamanan. Again, hindi po ito pwedeng i-apply directly sa ating
buhay sa kasalukuyang panahon. Baka may mag-quote sa inyo at magsabi na dodoble ang kayamanan mo, yayaman ka. Mali po iyon, no? Prosperity na naman. Okay, so sa pagtatapos po ay lagi nating tatandaan, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay ay tatapusin niya hanggang sa kaniyang muling pagbabalik. Philippians chapter 1 verse 6. Okay, tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa iyong pagpapala, sa iyong paggabay, sa iyong pangunguna sa amin. Salamat sa pagtalakay. Dalangin namin na magkaroon ng silbi at kahalagahan ang mga pag-aaral na ito sa bawat isang nakapakinig at makakapakinig pa. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming lahat at maparangalan ka namin sa gawain ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat pong muli sa inyong lahat, sa mga kasama nating nag-join sa online, at salamat po sa lahat na magbibigay ng panahon na makikinig, manonood ng ating discussion. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.